May mga time na kapag yung asawa mo yung magtuturo sa'yo, mag-aaway talaga kayo. Tapos, minsan may point pa na darating kami sa point na nagsisigawan talaga kami sa loob ng sasakyan. May time din na umiyak ako dahil nga sa sobrang stress ko, ganyan. Good morning guys! Welcome back sa aming channel. Meron tayong interesting na topic na pag-uusapan ngayon. So, meron mga iba na nagtatanong, pagdating ba daw dito, kailangan mo mag-drive, ganun, nakakatakot ba daw mag-drive dito. Ako, wala akong experience talaga mag-drive, so dito lang po talaga ako natuto sa Amerikano. Pag-uusapan natin yan ngayon, kung ano yung mga struggle ng pag-aaral ko noon. I know kung nanonood kayo ng dati naming video na nag-aaral kami mag-drive ni Travis, kasi nga tinuturuan niya ako noon. And wala akong tawag nito driving school, kundi yung asawa ko lang yung nagturo sa akin, pati yung mother-in-law ko. Tapos I think pumunta kami noon sa Michigan. Tapos doon ako talaga natutong mag-drive kasi nga yung lugar, country siya. Tapos hindi katulad dito na alam mo yun, madaming sasakyan, tapos maano yung traffic. Wala kang masyadong pag-aaralan na place. Wala kang masyadong pwedeng pag-trainingan kung saan pwede ka mag-drive, mag-testing, gano'n, mag-drive, ganyan. Dalian mo na, Kinsley. Pinapaano ko si Kinsley. Kaya bago kumalis, kailangan, Don! Get back there. No. No, come here. Right here. Dali, doon. Wait lang. So, ayun, nung una talaga, guys, hindi ko talaga gusto mag-drive. Ayaw ko talaga. Pero dahil nga sa asawa ko din, active duty siya. So, ang dami naming inisip, ang dami naming kailangan i-consider para ano talaga ako, yung parang ma-convince talaga ako sa sarili ko na kailangan ko talaga mag-drive. Kasi nga si Travis, active duty siya, sabi niya sa akin, paano kung ma-deploy ako sa ibang bansa, ikaw lang dito maiwan? Hindi kita pwedeng isama, just in case. May mga case kasi na ganon. So, paano ka magdadrive? Ikaw lang mag-isa sa bahay, ganyan. Paano mo mapupuntahan yung mga gusto mong puntahan? Paano ka makakabili ng mga grocery, ganon. Tapos, paano mo ihatid sa school yung anak mo, ganyan. Kung nasa trabaho yung asawa mo, 'di ba? So, magiging dependent ka talaga sa asawa mo. Bilisan mo na, Kinsley. Tapos yun, ayun yung mga naisip ko talaga, paano nga. So, mahirap kasi umasa talaga din tayo sa asawa natin na ipagdadrive nila tayo, 'di ba, everyday. So may mga ganun dito na Pilipina, pero hindi ko sila masisisi kasi nga nakakatakot din talaga, lalo na para sa akin na sa unang try kong mag-drive dito. Medyo nag-struggle talaga ako, guys, kasi nga alam mo na wala akong experience, ganun. Tapos yung parang natatakot ako baka may mabunggo ako or what. Pero dapat mag-aral kayo sa walang tawag niyan, yung hindi masyadong matao. Huwag kayo dun sa may parang nyo, subdivision or ganun. Kung yung subdivision nyo naman malawak, pwede. Basta malayo sa mga sasakyan at tao-tao, no? Bilisan mo na. So, at saka malaking advantage din talaga pag marunong ka mag-drive. So, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga advantage nyo. Kinabit namin yung cone niya, guys, kasi alis kami para hindi namin siya ma-monitor. Sabi ko kay Travis, dagdagan pa natin ng 1 week para mag-fully heal talaga siya. 'Di ba? Bilisan mo na! Ay! Ang kulit mo nga. Come on! Let's go inside! Come on! Come on! Saway ka, ha? Dali, may pasok si Mami. Okay, so ngayon nga, guys, papunta ako sa trabaho. So, quick lang, no? Explanation. Or yung ano nga yung advantage kapag tawag nito, marunong ka mag-drive. So like ngayon, papunta ako ng work, at least makakapag-drive ako sa work kasi nga medyo malayo din yung work. Dati nung hindi ako confident pa mag-drive, naganap talaga ako ng work na pwede kong lakarin dun malapit sa apartment namin. So yun yung ginawa ko. Pero sabi ni Travis, pwede ka naman mag-drive papunta sa work mo kahit hindi mo lakarin. Kasi malapit lang talaga siya eh. Sabi ko, sige, tinatry ko. Tapos ayun, hanggang sa unti-unti natuto talaga ako mag-drive. May lisensya na ako noon. Pero kinakabahan pa rin ako. Yung parang takot pa rin ako, ganun. Tapos isa pang advantage is yung kapag gusto mong pumunta sa lugar, sa
kung gusto mong gumala, makakapaggala ka kahit hindi mo kasama yung asawa mo, kung may saglit ka lang na pupuntahan, ganun, makakapunta ka kasi marunong ka mag-drive, ganyan. Yun nga, kapag tawag nito, may anak ka, pwede mo sila mahihatid sa school, pwede mo sila maigala, kahit na kayo lang. Kasi, syempre, madalas dito, nagtatrabaho talaga yung mga asawa nila, ganun. So, yun. Yun yung mga kagandahan kapag marunong ka mag-drive. Naiintindihan ko kung bakit yung iba natatakot sila, kinakabahan sila. Kasi dumating din ako sa ganung point na parang ayoko talagang matuto. Pero, yun nga, kailangan, 'di ba? Sabi ko nga sa asawa ko, nag-aaway talaga kami niyan noon nung tinuturuan niya ako. Kasi, iba kasi yung patience ni Travis pag sa ganun, yung tuturuan ka. Tapos sabi ko sa kanya, wala akong alam sa pagdadrive, so kailangan habaan mo yung pasensya mo. So, kasi sila parang inisip nila na, kailangan mo matuto agad ganun. Kahit na, yung first time mo lang, parang sa kanila, oo, madali para sa kanila kasi bata pa lang sila, marunong na sila mag-drive, 'di ba? Tapos yun talaga lagi kami nag-aaway no, ano talaga kami, totoo yan. May mga time na kapag yung asawa mo yung magtuturo sa'yo, mag-aaway talaga kayo. Tapos, minsan may point pa na, darating kami sa point na nagsisigawan talaga kami sa loob ng sasakyan. May time din na umiyak ako dahil nga sa sobrang stress ko, ganyan. So, darating yung mga point na ganun, pero yun yung parang talagang nilakasan ko yung loob ko kasi nga kailangan kong matuto, ganun. Ayun lang talaga iniisip ko. Tapos yun talaga iniisip ko. Tapos yun nga na, kasi ako din kasi kapag meron akong hindi kayang gawin, parang mas lalo kong pinupush yung sarili ko na kakayanin ko, ganun. Parang ano ko din talaga sa sarili ko na kailangan patunayan ko sa sarili ko na kaya ko. Kung kaya nila, 'di ba? Why not na? Hindi ko rin magawa. Bakit hindi ko rin magawa? Syempre, kailangan, yung parang isa rin siya sa magiging achievement ko, yun. A few moments later. So, yun guys, nasa work na ako. 30 minutes yung biyahe. Siguro mga 29 minutes, no? Yun, balik tayo sa topic natin. And yun, sa mga tips lang para sa mga unang magdadrive dito sa US. Para sa mga marunong na mag-drive sa Pilipinas pa lang, good for you, no? Pero tips para sa mga bago pa lang or matututo pa lang mag-drive, huwag nyo i-pressure yung sarili nyo. Give time to yourself na matuto. Kasi hindi po basta-basta. Kasi nga, syempre, buhay mo yung nakasalalay dyan and buhay ng ibang tao. Mas maganda na yung safe kang mag-drive, ganun, yung komportable kang mag-drive, ganun. Sabi mo sa asawa mo, kung asawa mo yung magtuturo sa'yo, okay, kailangan habaan nila yung pasensya nila. Sabi mo sa asawa mo, okay, kaya kong mag-drive ngayon, medyo feel kong mag-aral, matuto ngayon, ganun. Ganun sinasabi ko sa asawa ko kahit minsan talaga, inipilit niya ako, kailangan mo matuto. Kasi binili niya tong sasakyan na to para sa akin talaga. And, ayun, tawag nito, nung pa lang sa Pinas, inisip ko na talaga na magdadrive, kailangan ko mag-drive kasi nga, binalhan niya talaga ako ng sasakyan para talaga gagamitin ko. Ito yung ginagamit ko ngayon sa trabaho. So, ito talaga yung ginagamit ko. And, yun talaga naisip ko na parang, kailangan ko talagang matuto, no? Pero, yun nga, sabi ko sa inyo na, dito kasi, mas maganda ditong matuto, kasi nga, malawak yung daan. And, natuto rin ako sa pinaka-busy na area, busy na state, kung saan madami talagang grabe ding mag-drive dito. And grabe ang highway dito, no? Paliparan talaga. Yun yung unang kinatakot ko nung simula nung nag-drive ako sa highway. Grabe talaga, nakakakaba. Pero kapag ginagawa mo siya ng maraming beses, kapag nagda-drive ka, masasanay ka, ganun. So, ngayon dito sa work ko, nagdadrive ako ng shuttle. Sabi ko sa asawa ko, akalain mo yun, nakapag-drive din ako nagdadrive ako ng shuttle ngayon dito sa trabaho ko. Kasi dito sa trabaho ko, minsan nagdadrop at saka pinipick up namin yung mga sailor, ganun. So, part yun ng work namin. Tapos, hindi ko inano na makakaya ko siya, ganun. Kasi may mga minivan or van talaga yung ginagamit namin dito. Syempre, may mga pasahero ka, kailangan careful ka, ganun. So, na-drive ko rin yung truck ni Travis nung nag-training siya sa Mississippi. Kasi ginamit niya tong CRV kasi nga, mas maganda to gamitin kapag malayuan. Kasi, yung sa
it gets good gas mileage nga daw ito, yung mga ganitong sasakyan. Pero yung truck niya kasi hindi. So, ayun. So, yun lang. Kung meron pa kayong mga katanungan, i-comment nyo na lang sa comment section and gagawa natin ng video or magre-respond na lang po ako dun sa comment section no, kung meron kayong mga question. Tapos, kung meron kayong question, paano ko nakuha yung learner's permit ko, paano ko, tawag nito, paano ko nakuha yung driver's license ko, anong process dito sa Virginia. I know iba yung process sa inyo, sa ibang state, iba-iba kasi, diba? Siguro, depende sa state, ganun. And nga pala, saan ako natuto? Sa Michigan talaga. And sabihin nyo yung mga magtuturo sa inyo, dapat mahaba yung pasensya nila, lalo na kung first time nyo talagang magdadrive, first time nyo mag-aaral, kailangan habaan nila yung pasensya nila. And super talagang thankful ako kasi mama ni Travis, ibang-iba kay Travis pag magturo. Mama ni Travis, grabe ang haba ng pasensya sa akin. Minsan may mga time na mabubunggo ko na yung curve, mabubunggo ko na yung yung parang kalmado pa rin siya. Sabi niya, kailangan talaga yung magtuturo daw kalmado. Kasi pag hindi ka kalmado, yung driver, matataranta. Ganun ako nung si Travis nagtuturo. So, yun lang. Mahaba na yung video natin, no? Ayun lang, explanation. Kung meron pa kayong mga ibang katanungan, let me know. Tapos, i-comment nyo na sa comment section. Thank you guys for watching. See you again next time. Bye!